The Boss Husband. Credit to the author. 314 hanggang 20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Dahil ito ay isang gabi ng Pasko, hindi payag si Justin na mag-isa si Sheila sa kanyang maliit na inuupahang apartment. Bilang resulta, anuman ang sinubukang tanggihan ni Sheila, dinala niya si Sheila sa villa sa Dragon Garden. Akala niya ay aasahan din ni Maria na gawin niya ito, dahil nasaksihan niya ang paglaki ni Sheila, kahit na mas matanda lang siya kay Sheila ng ilang taon. Nang dumating si Justin sa bahay kasama si Sheila, ang tatlong babae ay nag-uusap sa kusina habang abala sila. Bihira para kay Maria nang umuwi ng ganito kaga. Natural, si Lucille ay sumunod din sa kanya pabalik. Naalala pa ni Marian kung paano magluto pagkatapos matuto kay Jinky. Ang pagkakaroon ng isang matalinong pag-iisip mula noong ipinanganak, siya ay may kakayahang matuto ng kahit ano. Sa kabilang banda, alam din ni Lucille ang ilang pangunahing kasanayan sa pagluluto sa kabilang paninirahan niya sa mga burol kasama si Abbas Morgana mula pa noong bata pa habang kumakain ng vegetarian at umaawit ng mga banal na kasulatan. Hindi bababasa, hindi siya nahihirapan sa maliliit na gawain. Masayang tinulungan ng dalawang babae si Yuna sa kusina. Matapos mapansin ang tunog na ginawa ni Justin nang makarating siya sa bahay, si Lucille ang unang nagmamadaling lumabas. Talagang itinuring niya si Justin bilang kanyang bayaw. Ang kanyang mabuting pagpapalaki ay nagpaalam sa kanya na kailangan niyang lumabas para batiin si Justin. Brother Gibson, bumalik ka na, nakangiting sabi ni Lucille bago napansin ang isang batang babae na nakatayo sa tabi ni Justin, na kinakabahang tumingin sa paligid. Nang makita niya si Lucille ay agad niya itong binati habang nakayuko, ngunit napakahina ng boses nito na walang nakakarinig sa kanya. Dinala ni Justin si Sheila sa harapan at nagsimulang magpakilala. Ang batang kapatid na ito ay isang taong kilala ko, kilala rin siya ng iyong nakatatandang kapatid na babae, siya ay si Cole Sheila. Dahil nag-iisa siya, dinala ko siya dito para magsama-sama sa gabi. Talagang nag-iisip si Lucille. Agad siyang ngumiti kay Sheila, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin dahil hindi siya pamilyar sa kanya. Si Maria na nasa kusina ay hindi gustong makipag-usap kay Justin. Gayunpaman, pagkatapos makinig kay Justin na nagsabi ng Sheila, agad niyang pinunasan ang kanyang basang mga kamay bago lumabas ng kusina na may suot na pink na apron. Hindi niya nilinggan si Justin, at dirdiretsong naglakad patungo sa Sheila. Hinawakan niya ang kamay ni Sheila at nakangiting nagtanong, binisita ba ang presidente ngayon? Nang makita ni Sheila si Marian, parang medyo gamaan ang loob niya. Nakangiting matamis, tumango siya at sinabing, oo, ginawa ko. Dinala pa ako ni Brother Gibson para makakuha ng maraming regalo para sa mga bata at presidente. Doon din kami nagtanghalian. Magaling, dapat matuwa si presidente. Unang pagkakataon mo sa bahay ni elder sister, maaari kang umupo roon para manood ng telebisyon. Magayos ka na sa bahay, malapit na talaga ang pagkain. Hindi man lang nasulyapan ni Marian si Justin mula simula hanggang wakas. Maliwanag, nagsimula siya ng isang malamig na digmaan. Mapait na ngumiti si Justin sa kanyang puso dahil wala siyang magawa tungkol dito. Dahil pinili niya ang landas na ito, kailangan niyang maging handa sa ganitong kahihinatnan. Napansin ni Lucille ang malamig na pagitan ng dalawa. Halata na nakaramdam siya ng kilabot, ngunit hindi siya nagsalita sa huli. Hinailan ni Marian si Lucille pabalik sa kusina para magluto habang inakay ni Justin si Sheila sa sofa. Naglabas siya ng ilang candy at pinatuyong karne ng baka na inihanda ni Yuna para sa kanya, dahilan para mapahiya siya. Ang perang kinikita niya buwan-buwan ay halos hindi sapat para sa renta, tubig at kuryente at pagkain. Para sa kanya, kahit na ang mga merienda ay itinuturing na isang luho. Hindi alam ni Justin na mahirap ang buhay niya. Nakaramdam din siya ng pagkabalisa para sa kanya, ngunit ang pagmamalaki ni Sheila ay maliwanag na hindi papayag na makuha ni Justin ang kanyang masarap na pagkain at damit ng walang bayad. Nagtagal siya bago pumayag na bumalik sa high school gamit ang perang ipinahiram sa kanya ni Justin. Ang umuusok na mainit na kanin at iba pang ulam ay inihain mula sa kusina sa loob ng kalahating oras.
Dahil nag-iisip, pinilit ni Sheila na pumasok sa kusina para tumulong sa paglabas ng mga pinggan. Nang makita ni Maria na ang maliliit na kamay ni Sheila ay umaabot sa isang plato na kakasingaw lang, nagmamadali siyang nagsabi, "Sheila, huwag mong hawakan ang isang iyon, mapapaso ang iyong mga kamay." Si Sheila ay mukhang wala siyang naramdaman. Nakangiting sinabi niya, "Ayos lang, Sister Marian. Hindi mainit." Nagulat si Marian na si Sheila ay talagang hindi naapektuhan ng init. Hindi siya nang ahas na hawakan man lang ang plato. Ang mga kamay ng batang ito ay puno ng kalyo, malamang na marami siyang ginawang magaspang na gawain. Matalim ang mga mata ni Yuna. Napansin niya na ang ilang bahagi ng mga palad ni Sheila ay dilaw at nakaangat. "Masama ang pakiramdam ko kahit na tingnan ko ito." Kinausap ni Marian si Sheila kay Yuna noon, kaya hindi masyadong kakaiba ang pakiramdam ni Yuna kay Sheila. Bahagyang ngumiti si Sheila. Dahil nasa ganoong karangyang bilya siya, hindi na siya naglakas loob na magsalita. Mabilis na napaupo silang 5 sa hapagkainan. Umupo si Justin sa pangunahing upuan ng mesa. Si Yuna at Lucille ay nakaupo sa isang gilid ng mesa habang sina Marian at Sheila, ang isa. Bigla niyang naisip, kung isang araw, lahat ng aking mga babae ay makakakain ng magkakasama sa iisang mesa, na nakaupo sa magkabilang hanay. Napakaganda, napakalaking tagumpay. Gayunpaman, saglit lang niya itong pinaisipan. Bagamat medyo nangingibabaw si Justin dahil possessive siya sa mga babaeng gusto niya, hindi niya akalain na siya ay isang sinaunang emperador, at hindi na kailangang sabihin, hindi niya ituturing ang mga babaeng ito bilang mga concubine sa palasyo. Kaya naman, hindi niya ine-expect na ang mga babaeng maganda ang pakikitungo sa kanya ay makikitungo sa iba niyang babae sa isang palakaibigan. Katulad din sa pagiging mga dilag, lahat sila ay magkakaroon ng sariling pride. Ang kanilang mga puso na nagsusumikap para sa ganap na pag-ibig ay pareho. Paano nila matitiis ang isa't isa dahil lang sa gusto ni Justin sa kanila? Buti na lang at hindi nila sinakal ang isa't isa hanggang sa mamatay sa harap niya, ngunit sa halip ay kumilos ng maganda sa ibabaw. Kailangan pa niyang dumaan sa hindi mabilang na mga laban kung gusto niya talagang mamuhay silang magkakasundo, para gampanan ang malaking responsibilidad na ito. Gayunpaman, si Maria na kasalukuyang nasa tabi niya ay hindi na dapat kasama sa oras na iyon. Habang kumakain sila, ang 4 na babae ay partikular na nakipag-ugnayan, maging si Sheila na dati ay nahihiya ay dahan-daang napahinga at nagsimulang magsalita ng mas madalas. Sa sandaling ito, tumunog ang doorbell. Tumayo si Yuna at pumunta sa pinto para tingnan ang display. Natigilan siya sandali, at sinabing, "Ito ang nakatatandang kapatid na babae mula sa angkan ng Collins," bago binuksan ang pinto. Ang nakatatandang kapatid na babae mula sa angkan ng Collins ay natural na si Karen Collins. Medyo nagulat si Justin. Alam niya na si Karina ay malapit na kaibigan ni Marian habang si Karen ay hindi dapat masyadong malapit sa kanya. Ito ay mas malamang na siya ay dumating para kay Gibson. Ngunit ano ang dahilan kung bakit siya pumunta sa gabi ng Pasko kapag ang lahat ay nagtitipon para sa isang pagkain? Nakasuot ng itim na windbreaker si Karen. Dahil nagpractice siya ng panloob na enerhiya, ang lamig ng taglamig ay hindi gaanong nakaapekto sa kanya. Ang kanyang matangkad at payat na figure ay sobrang kapansin-pansin sa windbreaker. Ang kanyang mukha ay halos kasing lamig ni Karina. Sa kasalukuyan, mukha siyang bagong defrost. Ang malamig na aura na ibinibigay niya ay makakasakit ng mga tao. Pagkatapos maglakad sa loob ng bahay, si Karen ay hindi tumingin sa iba, ngunit tinitigan si Justin na may matalim na tingin, na para bang may matinding puot sa kanya. Natarante si Justin habang si Marian at ang iba ay nagulat din. Wala sa kanila ang nang-ahas na batiin si Karen. "Anong ginawa mo sa kapatid ko?" Ang tanong ni Karen ay nagulat kay Justin, habang sina Marian at Yuna ay parehong nagpakita ng gulat na ekspresyon. Alam ni Lucille na si Karen ay Flower Rain, ngunit hindi niya alam kung sino ang kanyang kapatid, habang si Sheila ay lubos na nalilito. "Anong ginawa ko?" Umiling si Justin. "Nananghalian ako kasama siya kahapon at nakipag-usap saglit, ngunit wala akong ginawa sa kanya." "Nabalisa," sumigaw si Karen, "ano ang sinabi mo sa kanya?" Saglit na nag-alinlangan si Justin bago naglakad patungo kay Karen at maikling ipinaliwanag sa kanya ang nangyari kahapon, gamit ang volume na tanging si Karen lang ang nakakarinig.
Sa pangkalahatan, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa pagtanggi kay Karina. Nanlaki ang mga mata ni Karen at mabangis na tinitigan si Justin. Paano mo magagawa ito sa kanya? Alam mo ba kung gaano siya nabubuhay dahil dito? Wala na akong magagawa pa. Ang mga ganitong bagay ay hindi mapipilit, hindi ka rin umaasa na napunta siya sa maling landas, walang magawang sabi ni Justin. Ikaw broken bar, wala kang ideya sa sinasabi ko. Ang malakristal na patak ng luha ay nahulog sa mga mata ni Karen. Alam mo ba na? Napakalupit mo. Natahimik si Justin. Malupit nga siya, pero hindi ba malupit din siya kung tatanggapin niya si Karina? Huminga ng malalim si Karen. Malamig niyang sinabi, Justin, kapag may nangyari sa kapatid ko, lalapitin talaga kita, kahit alam kong hindi kita matatalo. Siguradong hindi kita hahayaang mamuhay ng maayos. Ano ba talaga ang nangyari sa kanya? Ito ang tanong na talagang gustong masagot ni Justin. Sinulyapan siya ni Karen bago sinabing, hindi mo kailangang malaman, at hindi mo karapat-dapat na malaman. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod si Karen at umalis. Medyo malungkot si Justin. May ginawa bang kalokohan ang babae pagkatapos ko siyang itakwil? Nang maisip niya ang hitsura ni Karina habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha, biglang napansin ni Justin na talagang nag-aalala siya sa kanyang kaligtasan. Sa sandaling ito, lumakad pasulong si Marian. Walang anumang ekspresyon, pinigilan niya ang kanyang galit at nagtanong, ano ang nangyari kay Karina? Ano ang ginawa mo sa kanya? Napabuntong hininga si Justin. Hindi ko alam, gusto ko rin talagang malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Tumingin si Marian sa kanya dahil hindi siya naniniwala sa sinabi nito. Naglakad siya papunta sa landline at dinial ang numero ni Karina. Nang i-play ng telepono ang mensahe ng isang naka-off na cellphone, lalong sumama ang hitsura ni Marian. Ang titig na ibinigay niya kay Justin ay napalitan mula sa unang lamig sa isang puno ng puot. Mukhang malungkot si Yuna nang makita niya kung paano naging ganito ang dating mainit na hapunan ng pamilya, lalo na ang discomfort sa pagitan nina Justin at Marian na mapapansin ng sinuman. 315. Ang gabi ng Pasko ay hindi maganda sa wakas. Walang nasa mood na ipagpatuloy ang pagkain. Ilang kagat lang sina Lucille at Sheila bago tinapos ang kanilang pagkain, na nag-iwan ng higit sa kalahati ng mga lutong pagkain na nasayang. Pinabalik ni Justin si Sheila sa kanyang inuupahang lugar. Parang may gusto siyang sabihin, pero nasabi niya, "Palm Kuya Gibson," bago pumasok sa kanyang bahay. Nang bumalik si Justin sa villa, ang tatlong babae ay bumalik lahat sa kanilang mga silid upang magpahinga. Pagkatapos bumalik sa kanyang silid at maligo ng mainit, si Justin ay nakahiga sa kanyang kama habang naramdaman niyang bumibigat ang kanyang dibdib. Sari-saring masalimuot na pag-iisip ang lumitaw sa kanyang isipan, dahilan upang hindi siya makatulog. Dahil katapusan na ng taon, partikular na maraming bagay ang dapat gawin sa Yellow International, hindi pa banggitin ang kanilang bakasyon ay magsisimula kaagad sa loob ng ilang araw. Halos lahat ng mga empleyado ay aalis sa kumpanya sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo, kaya kailangan muna nilang magmadali sa kanilang trabaho. Bilang resulta, si Marian ay walang gaanong oras upang makilala si Justin sa mga susunod na araw. Namuhay ang dalawa at hindi man lang nagkita. Sa isang kisap mata, 1 linggo na ang lumipas. Oras na ng bakasyon. Dinala ni Marian at Talia ang mga tao mula sa Departamento ng Pananalapi sa Hainan, habang sinundan ni Justin ang mga kababaihan mula sa Departamento ng Relasyon sa Publiko sa Japan. Bago umalis, espesyal na ipinaalam ni Justin kay Rose at sa mga miyembro ng Sea Eagles na bigyang pansin ang sitwasyon sa Zeneca. Hindi bababasa, hindi nila maaaring payagan ang anumang masamang mangyari kay Yuna o Lucille. Bagamat may pambihirang kakayahan si Lucille, hindi ito matitiyak na hindi darating ang mga kaaway ni Justin kapag wala siya. Hindi pa rin alam ang sitwasyon ni Karina. Tinanong ni Justin ang kalbong Makida na bihasa sa katalinuhan at may mga mata sa buong mundo upang suriin din, ngunit walang balita pansamantala. Sa ganoong sitwasyon, posibleng pumasok si Karina sa isang uri ng nakatagong rehiyon na kahit ang mga tauhan ni Makida ay hindi makapasok. Gayunpaman, noong tinitingnan niya si Karina, isang Joyce na lagi niyang binibigyang pansin ay lumitaw sa isang lugar na sa tingin niya ay bihira. Isang Joyce ay lumilipad sa buong mundo habang siya ay nagtatrabaho sa isang internasyonal na airline.
Nagkataon, siya ay isang crew member sa kanyang flight noong araw na si Justin ay lumilipad patungong Japan. Dahil dito ay bahagyang gumanda ang mood ni Justin, dati dahil sa insidente ni Karina. Bagamat mahigpit na pagsasalita, 2 beses pa lang niya nakilala si Joyce noon, ang suwail ngunit kaibig-ibig na mapang-akit na babae ay nag-iwan ng malalim na impresyon kay Justin pagkatapos ng kanilang dalawang madamdaming pagtatagpo. Ang gayong babae ay hindi kinakailangang manatili sa tabi mo ng masunurin. Siya ay palaging mas hilig sa kalayaan at kalayaan, kahit na ang isang sertipiko ng kasal ay itinuturing lamang na isang piraso ng basurang papel sa kanya. Gayunpaman, kapag nagpasya siyang ilagay ka sa kanyang puso, hindi kanya bibitawan kahit anong mangyari, na para bang pinapahirapan niya ang kanyang buhay para sa kanyang sarili. Kakapit kanya magpakailanman at palagi kang iniisip ng palihim kapag wala siya sa tabi mo. Nasiyahan si Justin na gumugol ng oras kasama si Joyce. Ito ay nakaka-relax, mapayapa, maaliwalas, at syempre, maaari siyang magpakasawa sa matalik na aktibidad sa pagitan ng mga lalaki at babae. Dahil nagsimula na ito, syempre hindi ibibigay ni Justin ang pagtatapos na dapat ay sa kanya. Noon, umaasa si Joyce na magpasya sa kapalaran nila ni Justin sa pamamagitan ng tadhana. Naramdaman ni Justin na ang medyo baliw na babae ay ibubuko ang kanyang maliit na bibig at mabibigong sabihin kapag nagkita sila sa eroplano sa oras na iyon. Ito ay isang maaraw na umaga sa Stonegate kung saan halos lahat ng naipong snow ay natunaw. Pagkatapos magmaneho papunta sa paradahan ng sasakyan sa Yellow International, hinanap niya ang address at dumating sa lugar kung saan naroon ang mga travel bus. Ang 10 higit pang mga babae mula sa Departamento ng Relasyon sa Publiko ay matagal nang nandoon habang nag-uusap sila. Sila ay naglalagay ng makeup at nakangiti sa isang nakaka-relax na paraan, na naging sanhi ng kanilang hitsura ng kakaibang energetic. Sa katunayan, mas marami ang mga tao mula sa Departamento ng Relasyon sa Publiko, ngunit ang ilan sa kanila ay pumili ng iba pang mga paglalakbay sa ibang mga lokasyon habang ang iba ay nagpasya na gumugol ng oras kasama ang kanilang mga miyembro ng pamilya hanggang sa Zenaiken New Year. Kaya, halos 10 tao na lang ang natitira na pupunta sa Japan. Sa buong grupo, si Justin lang talaga ang lalaki. Gayunpaman, ginampanan ni Justin ang isang mahalagang papel bilang isang tagasalin. Degree dahil siya ay matata sa iba't ibang wikang banyaga kabilang ang Japanese. Maraming tao ang nakakaalam ng Ingles, ngunit bihira ang pag-alam ng Hapon. Nalaman na ang mga Hapones ay napupuot sa Ingles. Ang pagiging kapaki-pakinabang ng wika sa Japan ay mas mababa kaysa sa Zeneika. Nakasuot ng puting casual na sportswear at isang pares ng light-colored na salaming pang-araw, ang balat ni Melinda ay nagmukhang maputi at makinis habang ang kanyang itim na buhok ay nakalugay. Nang makita niyang sumakay si Justin sa bus, kumuha siya ng magazine at umaktong parang wala siyang nakita. Alam ni Justin na siya ay nahihiya, dahil nakakahiya para sa kanya na magkaroon ng ganoong relasyon sa kanya. Kaya sa paglalakbay na ito, maliwanag na hindi umaasa si Melinda na mapansin ng iba ang intimacy nila ni Justin. Gayunpaman, walang pakialam si Justin sa mga ito. Inisip niya ang sarili niyang negosyo habang nakaupo siya sa upuan sa tabi ni Melinda na walang laman. Nakuha niya ang pagkakataon ng walang nakatingin sa kanyang direksyon, hinawakan niya ang mabulaklak na hita ni Melinda. Huwag mong gawin ito, hindi maganda kung makita ito ng iba, nagmamadaling sabi ni Melinda. Bagamat sinasadya niyang iwasan si Justin, sa katunayan ay natutuwa pa rin siya na umupo sa tabi niya si Justin. Ang mga babae ay palaging magkasalungat, kahit na siya mismo ay hindi napansin ang kanyang pag-uugali. Bahagyang ngumiti si Justin. The more you act this way, the more people would suspect you as. Behave naturally and relax yourself. Di ba sinabi mo sa akin very casually na after doing it, ikaw pa rin habang ako pa? Bakit hindi ka nakasingkol ngayon? Inalis ni Melinda ang kanyang salaming pang-araw at inikat ang kanyang mga mata kay Justin. You're making me speechless. Fine, since I am already a mistress, touch or fond me as much as you want. If the worst comes to the worst, my reputation will just plummet together with yours. What do you think? I have my work ethics, as a mistress. Matapos siyang pakinggan ni Justin, hinawakan niyang muli ang hita niya ng walang pag-aalinlangan, na naging dahilan upang magsimulang kumilos si Melinda ng masunurin.
Pagkatapos ng isang oras, sumakay ang grupo ng mga tao sa kanilang eroplano sa Stonegate International Airport. Lahat sila ay bumili ng mga tiket sa klase ng ekonomiya. Dahil dito, marami sa mga kababaihan ang nagreklamo dahil sila ay nakaupo sa eroplano ng higit sa 4 na oras. Sa kabilang banda, iniisip ni Justin kung si Joyce ay naglilingkod lamang sa klase ng negosyo o hindi. Kung ganoon nga ang kaso, hindi ito magiging maginhawang makipag-usap gaya ng pagpunta niya sa Hong Kong kanina, lalo pa ang paggawa ng bagay na magpapainit ng kanyang dugo. Kasunod ng mahabang pila, dahan-daang pumasok si Justin sa isang malaking Boeing 747 na pampasaherong eroplano at umupo ayon sa kanyang upuan. Hindi niya nahanap ang figure ni Joyce sa eroplano. Buti na lang at naupo siya sa tabi ng walkway. Plano ni Justin na hanapin siya pagkatapos na lumipad ang eroplano. Matapos ang isa pang kalahating oras, sa wakas ay umalis na ang flight. Nang maging stable na ang eroplano, ang mga flight attendant ng Zenaiken at Japanese ay nagpadala ng bawat inumin sa mga turista. Naisip ni Justin na oras na. Matapos tanggalin ang kanyang seatbelt, naglakad siya patungo sa direksyon ng business class. Dumating siya sa business class area at naglakad ng buong ikot bago pa man lang tumingin sa service area. Hindi pa rin niya nahahanap si Joyce. Nakita ng isang mabait na Japanese stewardess, ang hepe ng service crew, na parang may hinahanap si Justin. Lumapit siya sa kanya at nagsalita gamit ang maalog na Mandarin, "Sir, may kailangan po ba kayo?" Naramdaman ni Justin na mas mabilis ang pagtatanong sa isang tao. Gamit ang matatas na Hapones, sinabi niya, "Miss, may stewardess ba na tinatawag na Joyce sa flight na ito?" Bahagyang nagulat ang pinuno nang makinig siya sa Japanese ni Justin. Nakangiting sumagot siya sa wikang Japanese, "Joyce." Siya ay orihinal na nasa flight na ito, ngunit may gagawin siya kahapon ng gabi kaya siya ay nagpalit ng flight niya ng madaling araw ngayon at lumipad na maaga papuntang Tokyo. Maaga. Bakit? Kumunat ang noo ni Justin. Hindi nakakagulat na hindi niya mahanap ang baliw na kasama. Umiling ang hepe. Hindi ko rin alam ang tungkol dito. Ito ay isang utos mula sa punong tanggapan. Si Joyce ay tila napilitang magbago, ngunit nangyari pa rin ito sa wakas. Oo, sa tingin ko ang ama ni Joyce ay nasa parehong flight tulad ng sa kanya. Agad na napagtanto ni Justin na may masamang nangyari. Isang Roland ang nagdala kay Joyce sa Japan. Naging stewardess lang si Joyce para iwasan ang kanyang ama. Ngayon na siya ay escorted palayo, ito ay hindi dapat maging isang magandang bagay. Gayunpaman, lumipad na ang eroplano. Hindi agad makontak ni Justin ang Mach-Edon para subaybayan ang pinakabagong kinaroroonan ni Joyce. Ang tanging magagawa niya ay ang matiyagang maghintay sa kanyang pagdating sa Japan. Gayunpaman, hindi masyadong nag-alala si Justin dahil hindi sasaktan ni Roland si Joyce. Kung hindi siya pupunta ng ganoong kalaking round para i-escort ang kanyang anak sa Japan. 316. Matapos matulog ng mahigit 4 na oras sa eroplano, sa wakas ay nakarating sila sa Narita International Airport sa Tokyo. Matapos asikasuhin ang mga pamamaraan sa pagpasok, dinala ni Justin ang grupo ng mga babaeng kasamahan sa labasan ng paliparan. Dahil group travel ito, natural na may tour guide at driver sila. Nakasuot ng pink na sweater, tanaw sa malayo ang isang dalaga na may magandang figure na may bitbit na maliit na handbag. May hawak siyang banner na may nakasulat na Yellow International. Habang papalapit sa kanya si Justin at ang iba pa, tinanggap ng babaeng tour guide na nagngangalang Kawanako ang kanilang pagdating gamit ang medyo katanggap-tanggap na Mandarin. Pagkatapos ay inakay niya ang lahat na sumakay ng minibus bago tumungo sa hotel, upang makapagpahinga ang mga tao pagkatapos ng mahabang biyahe. Sa pagpasok sa minibus, sinimulan ni Kawanako na ipakilala ang kanilang schedule para sa paglalakbay sa madaling sabi at ang kasalukuyang sitwasyon sa Tokyo. Sa totoo lang, kahit hindi niya sabihin sa kanila, itong top in the world na International Financial Center, ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa mundo, ay sapat na para buksan ang mga mata ng mga kapwa lady employees mula sa Public Relations Department. Ang walang katapusang mga daloy ng mga pulutong at mga sasakyan kasama ang mga compact at siksik na skyscraper lahat ay nagpakita ng kapaligiran ng isang metropolis. May kabuuang halos 10 araw na inilaan para sa paglalakbay na ito. Mula Nagoya sila patungo sa Tokyo, pagkatapos ay sa Kyoto at Osaka bago tuluyang lumipad pabalik sa Stonegate.
Ang lugar na pinaka-inaalala ng mga babae ay hindi isang lugar upang magsaya. Ang una nilang itinanong ay kung saan sila makakabili ng mura, branded na mga handbag, o mga tanong tulad ng kung saan makikita ang abot kaya at branded na mga pampaganda. Kasama si Melinda na mukhang pinakamatatag at mature, hawak nila ang ekspresyon ng mataas na mga inaasahan habang ang kanilang mga mata ay nagniningning ng ligaw, agresibong mga tingin. Dahil dito, naramdaman ni Justin na walang magawa. Sa paghusga sa sitwasyon, ang pamimili ang pangunahing dahilan kung bakit pinili ng mga babae ang Japan. Gusto mo bang bilhin ang lahat ng magagandang handbag na nakikita mo? Bakit hindi mo mapigilan ang pagnanais? Tanong ni Justin kay Melinda. Namula si Melinda, ngunit tumango pa rin sa wakas. Oo, mayroon akong karanasan na halos hindi nabayaran ang overdraft ng aking credit card ng isang beses. Nang malungkot, nagtanong si Justin, hindi ba ni-renew ang mga handbag tuwing 4 na season sa isang taon? Kahit na ang mga superstar o mga negosyante ay hindi kayang bilhin ang lahat ng ito, lalo pa kayong mga taong nabubuhay sa sahod. Ito ay walang iba kundi ang isang napakalalim na butas. Bagaman hindi namin mabibili ang lahat ng ito, tiyak na magagawa namin ang aming makakaya. Sagot ni Melinda. Inilibot ni Justin ang kanyang mga mata. Masasabing lubos siyang humanga. Kawan ako, mas kamba tayo kapag bumibili tayo ng mga branded na bagay dahil banyaga tayo. Ano ang mangyayari kung magkaroon tayo ng knockoffs? Tanong ni Cathy habang kumikinang ang kanyang mga mata, nabalisa. Malumanay na ngumiti si Kawan ako habang sumagot, huwag kang mag-alala, walang mga hindi tunay na produkto basta't bibili ka sa isang legit na negosyo. Sa Japan, agad na i-report ang isang negosyo kapag may nakapansin na nagbebenta sila ng mga peking produkto. Napakabigat ng parusa. Naghiyawan sa tuwa ang grupo ng mga babae. Agad silang lumapit sa tour guide na si Kawan ako, na para silang sworn sisters. Mabilis silang nakarating sa gusali ng isang nakabok na 4-star hotel. Kahit na ang kapaligiran ay hindi sumisigaw ng karangyan at ang lugar ay hindi masyadong malaki, ang lugar ay malinis at malinis, na nagpapalabas ng pakiramdam ng coziness. Bilang nag-iisang lalaki sa team, agad na napagtanto ni Justin na siya ay talagang offbeat. Hindi siya masyadong nag-isip bago dumating. Sa kasalukuyan, ang lahat ay nakikibahagi sa mga silid sa dalawa, habang siya ay natutulog sa isang maliit na silid na mag-isa. Hindi niya maiwasang maramdaman na parang isang nawawalang bata habang tinutokso siya ng mga kasamahang babae. Pagdating sa ika-27 palapag, pumasok si Justin sa kanyang sariling silid at ibinaba ang kanyang simpleng bagahe. Handa na niyang ilabas ang kanyang laptop para makipag-ugnayan kay Mac Eden. Maliban sa pagtatanong ng mga coordinate at sitwasyon ni Joyce, gusto pa rin niyang suriin kung mayroong anumang mga paggalaw mula sa Mate Sect. Dumating siya sa pugad nila this time total kailangan niyang makasigurado para maiwasan ang hindi magandang mangyari. Gayunpaman, bago pa man niya mabuksan ang kanyang laptop ay may kumatok sa kanyang pintuan. Nagtataka si Justin kung si Melinda ba ang dumating para makipagtalik sa kanya ng may pananabik. Pakiramdam niya ay posible talaga ito. Dahil lihim siyang nakaramdam ng kasiyahan, naglakad siya patungo sa pinto bago ito binuksan. Inaasahan, nakatayo si Melinda sa likod ng pinto. Gayunpaman, naroon din sina Cathy, Hana at ilang iba pang kasamahan, na may kabuuang 5 o 6 na tao. Habang ang grupo ng mga kababaihan ay nakatingin sa kanya, si Justin ay nakaramdam ng kawalan ng magawa, na para bang siya ay isang antelope na pinupuntirya ng isang grupo ng mga leon. Ano yun? May nangyari ba? Sinabi ni Melinda, iniisip naming pumunta sa Akihabara para kumuha ng mga kamera at iba pa. Nabalitaan ko na ang mga ito ay abot kaya at mataas ang kalidad doon. Wala sa amin ang nagdala ng kamera dito, kaya gusto naming makuha ito ngayon. Sa ganitong paraan, magiging maginhawa para sa amin kapag bumisita kami sa mga atraksyon bukas. Ang Akihabara ay isang kilalang commercial district sa Tokyo na dalubhasa sa electronics, kaya naiintindihan sila ni Justin. Gayunpaman, namulat ang mga mata ni Justin nang marinig niya ang mga babae na gustong agad na mamili sa pag-check-in sa kanilang mga kwarto. Hindi ko pa sila nakitang ganito kasipag sa opisina. Hindi ba ayos lang kung maghanap ka ng tour guide? Baka hinahanap mo ako para maging translator mo? Malungkot na tanong ni Justin.
Ngunit ang mga tour guide ay hindi mapagkakatiwalaan, nakakakuha sila ng napakaraming komisyon mula sa mga tindahan. Agad na sinabi ni Hannah. Hindi napigilan ni Justin ang sarili sa pagtawa. Hindi ba naging malapit kayong lahat sa ginangkawan ako kanina? Nakalimutan mo na ba kung ano ang pinagtatrabahuhan natin? Lahat tayo ay nakikitungo sa public relations. Ang pagiging malapit sa isang tao at totoo ang pakikitungo sa isang tao ay dalawang ganap na magkaibang bagay. Ang iyong mga mata ay napaka-unobservant, mukha siyang conwoman sa unang tingin. Tiyak na hindi tayo malilinlang. Pagmamalaki ni Kathy. Hindi nagtagal, masaya pa rin siyang nakikipag-chat kay kawan ako. Medyo nahihilo si Justin sa kanyang ulo. Halos hindi na niya makayanan ang mga babaeng ito. Wala siyang choice. Hindi niya masabi sa mga magagandang mukha na ito na pagod na siya bilang lalaki. Dahil dito, sinundan niya sila bilang kanilang tagapagsalin at tagapaglingkod. Matapos makakuha ng dalawang lumang Toyota cab sa labas ng hotel, sabay silang pumunta sa Akihabara. Sa totoo lang, maaari silang sumakay ng tren, ngunit wala sa kanila ang pamilyar sa Tokyo. Ang pagkuha ng taxi ay mas maginhawa pa rin. Pagdating nila sa Akihabara, ang hindi mabilang, nakakasilaw na mga tindahan ay lumabo ang mga mata ng mga babae. Matapos makapasok sa loob, ang iba't ibang uri ng mahusay na disenyong mga kamera bilang karagdagan sa mga bagong smartphone ay naging kanilang mga target. Ang saloobin ng serbisyo ng Hapon ay sikat sa buong mundo. Ang lahat ng mga server ay yuyuko upang salungin ka sa loob hanggat dumaan ka o lumakad sa kanilang mga tindahan. Kahit na nagpasya kang hindi bumili, magpapasalamat pa rin sila sa iyong pagbisita habang lumalabas ka sa kanilang mga tindahan. Gamit ang gayong saloobin sa serbisyo, ang kanilang napakahusay na magalang na pag-uugali ay magpapaginhawa sa mga customer. Kung wala man lang akong bibilhin, magsisisi ba ako sa 90-degree bows nila? Kaya, ang mga babae ay nakabili ng isang bagay na gusto nila pagkatapos na pumasok lamang sa ilang mga tindahan. Nakita ni Justin na ang kanyang mga kasamahang babae ay mukhang tuwang-tuwa habang hawak nila ang kanilang bagong binili na electronics. Walang magawa, nagtanong siya, kontento ka na ba? Bumalik tayo kung wala nang iba. Nagkatinginan ng mga babae bago sabay na umiling. Hindi pa ako nakakabili. Maglalakad pa ako ng kaunti, parang hindi pa oras ng hapunan, sagot ni Hannah. Pakiramdam ni Justin ay talagang walang magawa, ngunit talagang hindi na niya kayang mamili kasama ang grupo. Dahil dito, umupo siya sa isang bench sa tabi ng walkway na makapal ang balat at sinabi sa mga babae, "You guys may continue shopping. I'll sit here to wait for you all. Halika hanapin mo ako dito kapag tapos na kayo, dahil nandito lang ang entrance ng mall." Hinamak ng mga babae ang katamaran ni Justin. Gumagawa ng mga hanggal na mukha, pumunta sila sa kani-kanilang paraan habang namimili sila ng hindi pinipilit na sumama si Justin. Sa Japan, ang komunikasyon ay may talagang mahiwagang at nakakalito na sitwasyon, kahit na ang mga pandaigdigang telepono ay hindi magagamit. Kinailangan ng isa na kumuha ng mga lokal na Japanese SIM card bago sila makatawag sa telepono. Kaya't hiniling ni Justin sa kanila na maglakad ng magkasama upang maiwasang mabigang mahanap ang isa't isa mamaya. Pagkaalis ng mga babae, biglang nahadjap ng sulok ng mga mata ni Justin ang isang magandang figure. Ito ay isang babae na nakasuot ng eleganteng asul na damit na walang anumang palamuti. Isa lang itong plain cotton dress, appealing fresh and natural. Ang kanyang mapuputi at slim na mga braso ay nakalantad sa hangin kasama ang kanyang malalatos ugat na mga binti. Nakasuot siya ng flat white na sapatos. Bagamat taglamig, maluwag pa rin ang suot niya na para bang summer. Ang buhok ng babae ay hamaba hanggang balakang. Matangkad siya at matikas. Sa mga ordinaryong tao, ang babaeng ito ay mukhang matikas at hindi naaangkop ang pananamit sa panahon. Kahit na ang kanyang likod na view ay itinuturing na kaakit-akit, walang ibang kakaiba sa kanya. Gayunpaman, sa mga mata ni Justin, ang kanyang mahabang buhok na natural na umaabot sa kanyang balakang at ang kanyang simple ngunit nakaistilong pananamit bilang karagdagan sa kanyang kakaibang togmang puting sapatos, ang kanyang figure ay nagdulot ng kalungkutan. Biglang halos tumigil sa paggana ang utak ni Justin. Parang nakuryente, nanigas at namamanhid ang kanyang katawan. Nakalimutan pa niyang huminga.
Ang mga tainga ni Justin ay hindi nakarinig ng anumang ingay mula sa labas ng mundo habang ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap kahit isang beses. Ang tanging nararamdaman niya ay ang puso niya na sa sobrang kabaliwan. Isang tila pagsabog na sigaw ang umalangaw-ngaw mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Siya yun. Siya yun. Bakit siya? Marahas na tumayo si Justin. Nakalimutan niyang nasa masikip na palengke pala siya. Napabilis ng kanyang paggalaw kaya nanlalabo ang mga mata ng karamihan. Nagtatakang tinitigan nila si Justin at nag-alinlangan kung nakakita ba sila ng ilusyon. Sa sandaling iyon, lumipat si Justin mula sa kanyang orihinal na posisyon patungo sa isang sulok na mahigit 20 metro ang layo. Ang figure ay nawala mula mismo sa sulok na ito. Gayunpaman, nang dumating si Justin sa sulok, wala nang bakas sa kanya. Napalunok si Justin habang dinilat niya ang kanyang mga mata. Kinakabahan, nilinggan niya ang kanyang paligid sa pagtatangkang hanapin ang figure nito na wala kahit saan. Ilusyon ba iyon? Matagal na akong hindi nakaramdam ng ganito. Bakit bumalik na naman ito? Bulong ni Justin habang masakit na ipinikit ang kanyang mga mata. Mapait na bumantong hininga, sinabi niya sa malungkot na paraan, oo, paanong posible na narito pa siya sa mundong ito? Dahan daw ang naglakad si Justin pabalik sa pinanggalingan niya. Mukha lang siyang na-deflate na bola, lumalabas na malambot. Nang walang anumang enerhiya, ang kanyang mga mata ay tahimik na naghihintay ng wala. Tungkol sa ilang tao na nakasaksi sa bilis ng paggalaw ni Justin kanina, wala ni isa sa kanila ang nangahas na lumapit para kausapin siya nang makita nila ang kanyang malungkot na hitsura. Karamihan sa kanila ay napagpasyahan na nakita nila ito ng mali, dahil ang ganitong uri ng bilis ay hindi isang bagay na dapat na kaya ng isang tao. Sa malaking palengke, ipinikit ni Justin ang kanyang mga mata habang siya ay nakaupo sa bench na mag-isa nang hindi gumagalaw. Para siyang isang nabubulok na iskultura, nakatago sa dilim. 317. Sa isang desyerto, lumot na parang yelo na puno, mayroong isang malaking mundo sa ilalim ng lupa na itinayo sa ilalim ng karst. Ang ilang mga lampara ng kerosene ay kumalat ng kaunting init sa paligid, at ang liwanag na ibinubugan nila ay tumama sa kisame at dingding ng kuweba, na nagpapatingkad sa pagitan ng mga metal at ores. Ito ay mamasa-masa, malamig, malungkot at nakapanlulumo. Sa hindi na-access na espasyo sa ilalim ng lupa na tila isang ganap na naiibang mundo, maraming mga haliging bakal na may lapad ng braso ang ligtas na nakabuo ng isang parisukat na kulungang bakal na may lawak na ilang daang metro kwadrado. Isang napakabigat at kinakalawang na higanteng kandado ang mahigpit na nagsara sa nag-iisang pinto ng bakal na kulungan. Ito ay isang lugar na nakahiwalay sa ibang bahagi ng mundo. Ito ay isang lugar kung saan hindi makikita ang sikat ng araw sa buong taon. Hindi rin makalanghap ng sariwang hangin sa loob. Ang malamig at halumigmig sa ilalim ng lupa ay maaaring walang tigil na masira, o kahit na lumunin ang kaluluwa ng sinuman. Gayunpaman sa bakal na bilangguan, may humigit kumulang 10 manipis at maliliit na figure na nakakulot sa iba't ibang lugar ng bakal na bilangguan. Ang iba ay nakahandusay sa lupa, ang iba ay nakaupo habang nakayakap sa kanilang mga tuhod habang ang iba naman ay nakasandal sa mga bakal na haligi ng kulungan. Sila ay isang grupo ng mga lalaki at babae na mukhang 10 taong gulang. Lahat sila ay nakasuot ng gray na short-sleeved shirt at short sa kanilang haggard at payat na katawan. Walang pagkain. Ang tanging bagay na nagpapahintulot sa kanila na mabuhay ay ang tubig sa ilalim ng lupa na paminsan-minsan ay tumutulo mula sa mga stalactites. Pagkatapos ng mga araw ng pagdurusa ng lamig at gutom, marami sa mga bata ang nasa gilid ng pagbagsak. Ang mas nakakatakot, wala man lang ingay sa underground world na may kaitakot-takot at madilim na kapaligiran. Kahit na ang mga nasa hustong gulang ay makakaramdam ng kawalan ng kapanatagan at inaapi pagkatapos na manatili sa nakahiwalay na espasyo sa loob ng mahabang panahon, hindi pa banggitin na ito ay isang malamig na yelong bakal na kulungan. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay paulit-ulit na lalabas. 2 araw na ang nakalipas, may mga bata pa rin na humahagulgol dahil sa hindi pagpigil sa takot sa kanilang mga puso. Gayunpaman, ang mga batang ito na gumugol ng karamihan sa kanilang lakas ay matagal nang natapos ang kanilang panggatong. Sa 10 o higit pang mga bata, ang mga nakahandusay sa lupa ay halos mga malamig na bangkay na ngayon.
Gayunpaman, dahil sa napakababang temperatura sa ilalim ng lupa, ang pagkabulok ng mga bangkay ay naganap sa isang partikular na mabagal na paraan. Sila ay nasa isang mahigpit na estado lamang. Palibhasa'y nasa ilalim ng lupa na kulang sa sikat ng araw at liwanag ng buwan, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung ilang oras na ang lumipas. Dahan-dahan, ang natitirang 10 o higit pang mga bata ay naging huling mga nabubuhay. Sa malaking kulungang bakal, walang nagsasalita habang ang paghinga ng lahat ay naging lubhang tahimik. Ito ay dahil alam nilang kung gusto nilang ipagpatuloy ang buhay, hindi sila mag-aaksaya ng kahit katiting na lakas. Sa sandaling ito, ang isang bata na medyo malaki ang pangangatawan ay sa wakas ay nakagalaw pagkatapos magtiis ng matinding gutom na hindi maisip ng mga normal na tao. Gamit ang pinaka-epesyenteng tindig, dahan-dahan siyang gumalaw patungo sa bangkay ng bata na pinakamalapit sa kanya. Sa dilim, ang bata ay sumandal pababa sa leeg ng katawan na halos kalakihan niya. Dahan-dahan at determinado siyang kumagat sa katawan. Hindi nagtagal, umalangaw-ngaw sa tahimik na kulungang bakal ang tunog na nabuo ng alitan sa pagitan ng hilaw na karne at ngipin. Ito ay isang tunog na hindi kailanman mapapakinggan ng mga ordinaryong tao sa buong buhay nila. Para sa mga bata doon na nabubuhay pa, parang hindi ka pani-paniwalang pamilyar. Hindi ito isang bagay na magpapagulat sa kanila. Kasunod ng paghahanap ng pagkain ng unang bata, nagsimulang maghanap ng mga bangkay ang 3 pang bata. Ang mga ngipin ng mga bata ay mas matalas kaysa sa naisip. Nilunok niya ng tahimik ang matigas at malamig na hilaw na karne, tanging ang malalim niyang paghinga lang ang maririnig. Matapos makalunok ng ilang subo ng dagwang laman, dahan-dahang nanambalik ang sigla ng bata, dahilan upang mas lumakas ang kanyang nakakagat na tunog. Sa isang sulok ng bakal na bilangguan, isa pang batang lalaki ang hindi na nakayanan ang kanyang gutom. Ginalaw niya ang kanyang mga paa at umakyat sa 2 bangkay na pinakamalapit sa kanya. Ang isa sa mga bangkay ay babae habang ang isa ay lalaki. Mahigit 1 araw na silang nakahandusay sa lupa na hindi kumikibo. Maliit at payat ang katawan ng babae kumpara sa lalaki. Gayunpaman, sa ilalim ng ganoong sitwasyon, kung ito ay isang babae o isang lalaki ay hindi gumawa ng isang pagkakaiba. Pareho silang pagkain. Ang bata ay hindi nag-abala na pumili. Nilunok niya ang kanyang laway na naging mapait, ibinukan niya ang kanyang bibig at yumuko pababa para nguyain ang bangkay ng dalaga. Biglaan. Nakaramdam ng abnormal ang bata. Gayunpaman, huli na ang lahat ng maramdaman niyang may mali. Marahas na tumalikod ang bangkay ng batang babae na inaakalang patay na at inilahad ang palad na kasing payat ng buto malapit sa templo ng lalaki. Medyo mahaba ang mga kuko ng dalaga. Sa sandaling ito, ginamit niya ang lahat ng lakas na mayroon siya upang hawakan ang kanyang palad, ipinasok ang kanyang mga kuko sa ulo ng bata broken bar. Ang kaninang Kanan ay biglang naging patay na biktima sa isang kisap mata. Sinunggaban ng babae ang batang lalaki na kamamatay lang ng ilang sandali ang nakalipas. Tulad ng isang baliw at gutom na leon, sinimulan niyang kagatin ang laman ng batang lalaki. Ang isang bagong patay na bangkay ay naglalaman pa rin ng init ng katawan pagkatapos ng lahat habang ang dugo ay katulad na pinainit. Ang gayong pagkain ay maliwanag na nagbigay sa mandaragit ng isang mas mahusay na panggatong para mabuhay. Habang sinisimulan ng babae ang kanyang unang pagkain sa loob ng maraming araw sa loob ng humigit kumulang 10 segundo, dahan-dahan ding umakyat ang bangkay ng lalaki na pinakamalapit sa babae. Tahimik na tinungo ng batang lalaki ang bangkay na pinatay ng batang babae sa isang hampas. Hindi man lang siya nakikipag-usap sa dalaga. Pagbuka ng kanyang bibig, sinimulan niyang kagatin ang laman sa mga lugar na hindi panginuya ng dalaga. Mukhang hindi naman gulat ang dalaga. Tila, alam niya na ang bata ay katulad din ng pagkukunwari ng kanyang kamatayan kanina, upang maghintay ng mainit na biktima. Inisip nila ang sarili nilang negosyo habang nilalamon nila ang bangkay at iniinom ang mainit na dugo. Dahil ito ay hilaw na karne na hindi kapani-pani walang matigas na nguyain, nilamon ito ng 2 ng hindi gaanong kumagat. Umabot ng halos 1 oras ang kanilang pagkain bago sila tuluyang tumigil sa pagkain. Sa kasalukuyan, ang kanilang mga mukha at kamay ay basang-basa sa dugo.
Nagsimula nang maglabas ng baho ang katawan na kanina ay mainit-init. Gayunpaman, dahil maraming bangkay ang kinakain sa bakal na kulungan, matagal nang kumalat ang amoy sa hangin. Bumalik ang dalawa sa kani-kanilang sulok sa kulungan. Sa dilim, halos hindi makita ng dalawa ang mukha ng isa't isa. Pareho silang magulo ang buhok habang ang kanilang mga mata ay may malahayop, maingat na titig na para bang handa silang maglunsad ng isang pag-atake. Ang dalawang bata ay parehong alam na ang isa't isa ay pinakasanay sa ganitong uri ng pagsasanay sa kaligtasan. Kung ang alinman sa kanila ay magbibigay sa kabaligtaran ng anumang pagkakataon, sila ay magiging biktima. Sa ilalim ng gayong hindi kinakailangang kondisyon, ang pakikipaglaban ng harapan ay maliwanag na hindi makatwiran. Bilang resulta, ang pagtatanggol ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Nang makaupo na sila, hindi pa nalalayo ang kanilang mga tingin sa mukha ng isa't isa. Pagkaraan ng hindi malamang tagal, pumasok ang liwanag sa baka na kulungan mula sa pinto. Nang tumama ang liwanag sa dalawa, dahan-dahan nilang nilinggan ang pinanggagalingan ng liwanag. Isang mapatla at malamig na boses ang umalangaw-ngaw sa wikang Ruso upang itala ang mga resulta. Dalawa ang nakaligtas sa 57 subjects, number 13 at number 17 broken bar. Sa isang siksik na rainforest, isang maraming kulay, makamandag na ahas ang nakabalot sa ibabaw ng isang pulang matayog na sikwoye. Sa gilid ng sikwoye na nakaharap sa sikat ng araw, may nakatayong isang kabataan na mukhang 13 o 14 na taong gulang, nakasuot ng masikip na camouflage shirt at camouflage na pantalon na gawa sa canvas. Nagkaroon ng malakas at maayos na katawan. Kasalukuyan siyang nakapatong ang kanyang likod sa puno habang siya ay nakaupo sa isang tumpok ng mga nalaglag na dahon. May hawak siyang combat knife sa kanyang kamay na may mga mantsa ng dugo na hindi pa natutuyo. Ang tunog ng mga sikades ay paulit-ulit na umalangaw-ngaw sa rainforest. Tila natutulog ang binata. Nakapikit ang kanyang mga mata habang nakahilig ang kanyang ulo. Sa sandaling ito, dahan-daang lumabas sa bangkos ng mga dahon ng saging ang isang figure na nakasuot ng camouflage shirt. Hawak ang isang maikling kutsilyo sa kamay, lumapit ito sa binata. Nang isang talampakan na ang layo niya sa binata, ang combat knife na hawak ng binata ay biglang tumutok sa figurang lumakad patungo sa kanya habang nakamulat din ang kanyang mga mata. Ito ay isang pares ng malamig at walang emosyong mga mata habang ang kawalan ng laman sa loob ay parang umaagos na lava ay nakatago sa loob. Ikaw pala broken bar. Ang binata ay nagsalita sa mapurol na paraan sa Ingles. Malamang, alam niya kung sino ang taong lumitaw. Ang nasa harap ay isang teenager na babae na katulad din ng 13 o 14 na taong gulang. Umabot sa tenga ang maikli niyang buhok habang medyo namumula ang balat dahil sa matagal na pagkakalantad sa sikat ng araw. Makikita na ang kanyang mukha ay pambihirang katangi-tangi. Siya ay tiyak na isang kagandahan na maaaring makaakit ng hindi mabilang na mga tao kapag siya ay lumaki. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay may ekspresyon na parang ang pinakamalamig na panahon ng taglamig, at may kaparehong pamamanhid at katigasan gaya ng sa bata. Mahirap para sa mga tao na mapalapit sa kanya. Kahit sinong sumulyap sa kanya ay atras ng 3 hakbang. I want to partner up with you. Diretsyong sabi ng dalaga. Bakit? Ikaw ang pinakamalakas sa lahat. Gusto kong mabuhay. Ako ang may pinakamataas na pagkakataon na magtagumpay kung makikipagtulungan ako sa iyo, maikling sabi ng dalaga. Tumawa ang lalaki. Dapat mong malaman na maliban sa makamandag na ahas at hayop, kasama rin ng mga kaaway ko ang sinuman sa rainforest. Hindi ka natatakot sa akin. Tumawa ng masama ang dalaga. Huwag mo akong pilitin sa ganitong pambata. Ilabas mo ang mga ari-arian mo. Ngumiti ng malamig ang lalaki. Ang batang babae ay biglang nagpakita ng isang mapang-akit na tingin na hindi tumutugma sa kanyang edad, habang ang kanyang mga mata ay nagpahayag ng isang malakas, kaakit-akit na kalidad ng isang babae. Mayroong 2 hanggal na lalaki na naisip na kakainin nila ako, ngunit pinatay ko sa wakas. Mas malakas ka kaysa sa kanila, ngunit may katulad sa pagitan mo at sa kanila. Sandaling tumigil sa pagsasalita ang dalaga. Gamit ang sobrang nakakaengganyo at husky na tono, sinabi niya, lalaki ka rin.
Katulad nila, gusto mo ng babae na magbulalas. Medyo iba ang tingin ng lalaki sa kanina. Matapos manatiling tahimik ng ilang sandali, sinabi niya, hindi lang ikaw ang babae dito. Tama iyan. Baka sa mga sulok ng labi ng dalaga ang kasiyahan. Pero alam mo na ako ang pinakagwapo sa kanila. Nang matapos siyang magsalita ay sinimulan niyang matikas na tanggalin ang kanyang masikip na sando. Dahan-dahan, mula sa kanyang malambot ngunit matatag, slim na baywang, ang kanyang nakakaakit na balat ng kanyang katawan ay nahayag. Ang batang babae ay maliwanag na sinanay ng propesyonal. Bawat aksyon na ginawa niya ay nakakaakit. Walang sino man ang makakaisip na sila ay ginanap ng isang 13 o 14 na taong gulang na batang babae. Sa sandaling ang katawan ng mga batang babae na nasa yugto pa lamang ng pag-unlad ay ganap na ipinakita sa harap ng lalaki, ang kanyang mga mata sa wakas ay hindi na mapanatiling kalmado habang ang apoy ay nag-aapoy sa loob nila. Gusto kong mabuhay, at gusto mo ring mabuhay. Dahil mahina ako, gagamitin ko ang katawan ko kapalit ng tulong mo. Hindi na siya sinubukang akitin ng dalaga gamit ang mga sandata nitong babae. Nakatayo sa harap ng lalaki na ganap na hubot-hubad, same time niyang tinanong, 13, do you dare to want me? Paano mo gustong pagkatiwalaan kita? Halatang may pinipigilan ang lalaki. Dahil naunawaan niya ang likas na katangian sa pagitan ng mga lalaki at babae, kailangan niya talaga ng isang daluyan upang maibulalas, upang maiwasan ang kanyang isip na gumuho bilang resulta ng napakalaking pasanin. Gayunpaman, alam niya na ang may-ari ng katawan sa kanyang harapan ay isang maganda, makamandag na alakdan. Nakagat ng dalaga ang manipis na labi habang ang titig nito ay mukhang determinado at malamig pa rin. Maliwanag, sinabi niya, wala akong anumang ebidensya, ngunit masasabi ko sa iyo na ito, ang aking unang pagkakataon. Hindi na nagtanong pa ang lalaki. Tulad ng isang leopardo, sinunggaban niya ang batang babae na sumuko ng lahat ng kanyang lakas, na naging dahilan upang matamba ito sa lupa. Matapos ang sunod-sunod na mabagyong pangyayari, ang tuktok ng mga nalaglag na dahon ay sa wakas ay nakabawi na ng kapayapaan. Anong pangalan mo, Broken Bar? Number 17. Ang iyong orihinal na pangalan, Broken Bar? Hindi ko alam. Kung gayon, bakit patuloy ka pa ring nabubuhay? Ang pagkamatay ay talagang isang uri ng kaginhawaan. Gusto kong bumalik sa aking bayan. Gusto kong makilala ang aking mga magulang. Bakit Broken Bar? Gusto kong tanungin sila tungkol sa pangalan ko. 318. Sa sobrang daming napanaginipan sa gabi na hindi niya naisip sa napakatagal na panahon, bihira na si Justin ay gustong matulog ng ilang sandali pagkatapos magising. Gayunpaman, dahil nasa biyahe siya at kailangang bumisita sa mga atraksyong panturista kasama ang kanyang mga kasamang babae sa umaga, tamad siyang nag-toothbrush bago bumaba para mag-almusal. Umupo siya sa tabi ni Melinda at ng iba pa sa matamlay na paraan bago tumingin sa mga babaeng kumakain ng Japanese grilled fish sa madaling araw, habang si Justin mismo ay walang ganang kumain. Pagkatapos uminom ng 2 mangkok ng miso soup, hindi na nagpatuloy si Justin sa pagkain ng kahit ano. Ano ang nangyari sa iyo? Karaniwang ikaw ang pinakamaraming kumakain. Hindi ko inaasahan na ngayon ka lang iinom ng sopas, sabi ni Hannah dahil sa curiosity. Si Justin ay natural na hindi magsasabi ng totoo. Hinawakan niya ang kanyang tiyan na hindi naman nagugutom bago sinabing, napakalaki ng epekto ko kahapon dahil sa pagpunta ko sa inyo sa palengke. Wala akong ganang kumain ngayon. Ano ang kaugnayan nito sa pagpunta mo sa amin sa palengke? Huwag subukang gumawa ng isang dahilan upang makatakas dito, gusto pa rin naming pumunta doon ngayong gabi, sabi ni Cathy habang marahas niyang pinasok ang isang sausage sa kanyang mamantika na bibig. Inilibot ni Justin ang kanyang mga mata. Hindi ko dapat sila ginaisin kanina. Ang schedule nila sa umaga ay ang pagbisita sa Senador Soji Temple sa Tokyo. Ito ang pinakamatandang templo sa Japan na may kasaysayan na halos 700 taon. Maraming turista at residente ang bumibisita sa lugar upang manalangin para sa mga pagpapala bawat taon. Ang mga templo ng Hapon ay hindi dapat sumamba sa isang partikular na Diyos.
Maaaring ito ay isang bagay, o kahit isang halaman. Lahat ng naramdaman nilang may kaluluwa ay maaaring magkaroon ng templong itinayo para dito. Bilang resulta, ang mga templo ng Hapon ay palaging kakaiba. Gayunpaman, si Justin ay hindi masyadong interesado sa mga ito. Siya ay mas na-energize sa katotohanan na si Mok-Edan ay nagulat pabalik sa kinaroroonan ni Joyce. Nagpadala si Mok-Edan ng ulat sa kanya sa pamamagitan ng internet tungkol sa sitwasyon ni Joyce. Saglit na sulyap lang si Justin bago niya naramdaman na nakakatawa ito. Hindi nakapagtataka na nahuli ni Roland si Joyce sa Japan, kaya ang Brown clan ang nasa likod nito. Sa pamamagitan ng pagsisiyasat ni Mok-Edan, nalaman na tila nawala ng pasensya ang pamilya Brown sa paghihintay sa kusang pag-uwi ni Joyce. Sa udyok ni Brown Kangbay, direktang pinili ni Rommel na magdaos ng isang engranding kasal sa Otaro, Hokkaido. Sa oras na iyon, maraming mga kinatawan mula sa iba't ibang pamilya ang pupunta sa Otaro, sakay sa barkong pampasaherong Brown clan upang dumalo sa kasal. Si Joyce ay nahuli ni Roland at pinilit na pakasalan si Rommel kahit gaano pa niya ito gustong gawin. Tiningnan ni Justin ang petsa, darating ito sa loob ng 1 linggo. Parang hindi niya natapos ang biyahe kasama ang mga kasamahan niyang babae. Bagamat bastos ang paghinto sa biyahe sa kalagitnaan, hindi ba matutuwa si Rommel kung talagang naging nobya niya si Joyce? Inakala ni Justin na si Joyce ay masiraan ng loob sa buhay sa oras na iyon. Batay sa kanyang kabaliwan at walang ingat na pag-uugali, posible siyang magpakamatay. Agad na nagpadala ng email si Justin sa Mok-Edan para ipadala ang kanyang mga tauhan para manood ng Joyce para walang masamang mangyari sa kanya. Tungkol sa kung paano niya haharapin ang kasal na maingat na inayos ng angkan ni Brown, hindi man lang nag-alala si Justin. Kung mas mataas ka, mas mahirap kang mahulog. Hahayaan kitang maging masaya sa loob ng ilang araw. Pagkatapos mag-almusal, sikawan ako na hinusgahan ng mga babae mula sa likuran ay masayang inilabas sila sa kanilang unang destinasyon. Sa paglalakad sa Thunder Gate ng Senador Soji Temple, makikita sa magkabilang panig ang iba't ibang food stall at tindahan na nagbebenta ng tradisyonal na Japanese crafts. Maraming turista ang naakit sa lugar na ito. Ang grupo ng mga kababaihan ay tumingin dito at doon bago mabilis na pumunta sa kani-kanilang mga paraan habang sila ay masaya. Tip ni Master, Thunder Gate, Camina Ramon, ay ang entrance gate ng Senador Soji Temple. Saglit na nagbigay ng paliwanag si Kawan ako bago pinayagang maglakad ang lahat ayon sa gusto nila. Hiniling niya sa kanila na magtipon sa bus kapag oras na. Hindi inaasahan ni Justin na mamili kasama ang mga babae ngayong madaling araw. Paano niya natitiis ang ganoong gawain? Matapos bumisita sa ilang tindahan, nagkunwari siyang gutom at bumili ng isang bangkos ng takoyaki bago tumakbo sa isang lugar sa hagdanan kung saan walang gaanong tao at kumakain. Si Melinda at ang iba pang mga babae ay marahas na inilibot ang kanilang mga mata kay Justin habang nakaramdam sila ng hindi kasiyahan, ngunit wala silang magawa sa lalaking makapal ang balat na ito sa parehong oras. Gagawin ng ibang mga lalaki ang lahat para dumikit sa magagandang babaeng ito, ngunit ang lalaking ito ay umaktong parang pinakain ng lason ng hilingin sa kanya na sumama sa kanila. Tahimik na nakasandaw si Justin sa pader na bato habang ngumunguya ng ilang tradisyonal na lokal na merienda na walang lasa habang tinitingnan ang lahat ng uri ng turista sa paligid. Napakaraming lokal na Hapones ang dumating doon upang manalangin. Dahil malapit na ang bagong taon, maraming Hapones ang dumating na nakasuot ng mga kimono at bakya upang same time na humingi ng mga sagradong lote. Tip ni Master, Omikuji ang tiyak na pangalan ng gawaing ito. Pagkatapos humingi ng mga sagradong lote, maaari silang tumuloy sa dingding sa Senador Soji Temple kung saan nakabitin ang mga tulang Zen icon. Ang iba't ibang tula ay nagpahiwatig ng iba't ibang kahulugan. Matapos basahin ang salin sa Hapon, malalaman ng mga taga-ron kung sila ay nakakakuha ng swerte o hindi sa darating na taon. Kung magiging kakilakilabot ang kapalaran, iiwan nila ang lote sa loob ng templo at ipagdasal na umalis ang kasawian. Ang lahat ng ito ay hindi isang bagay na inaalala ng mga babaeng kasamahan. Bagamat madalas bumisita si Justin sa Japan kaya marami siyang alam tungkol sa lugar na ito, tinatamad siyang magsabi ng kahit ano. Ito ay medyo kakaiba pagkatapos ng lahat.
Mahirap para sa kanya na magpaliwanag kung ang mga tao ay magtatanong pa. Matapos maubos ang lahat ng merienda na binili niya, binalak ni Justin na itapon ang paper bag sa malapit na basurahan. Gayunpaman, sa mataong lugar sa kanyang harapan, isang figure ang dumaan mula sa sulok ng kanyang paningin. Napakaraming tao ang natapos na magdasal at papaalis na sa lugar. Ang paglitaw ng figure ay talagang mahirap mapansin. Gayunpaman kay Justin, kahit na lumitaw ang figurang ito sa dulo ng isang malaking bato ng yelo, isang matinding reaksyon ang magaganap. Ito ay ang parehong asul na off-shoulder na damit na nakita niya kahapon ng gabi, at ang parehong mahaba at itim na buhok. Ang pinagkaiba ay mayroong pink na laso na nakatali sa likod ng kanyang mahabang buhok, na nagpapakita ng Japanese style. Sa panahon ng malamig na taglamig, sino pa ang magbibihis ng maluwag na damit na ito na nagbibigay ng lamig sa pamamagitan lamang ng sulyap? Hindi na nag-alala si Justin sa pagtatapon ng basura sa kanyang kamay. Mabilis siyang tumakbo patungo sa mga tao sa ibaba. Dahil napakaraming tao, inabot siya ng ilang oras na sumiksik sa karamihan ng kumatok siya ng ilang tao. Nang dumating si Justin sa lugar kung saan lumitaw ang figure, muli niyang nawala sa paningin ang tao. Mabilis na hinanap ni Justin ang paligid. Mayroong hindi mabilang na mga ulo, ngunit wala sa kanila ang kabilang sa figure kanina. Pilit na itinapon ni Justin ang basura sa kanyang kamay sa lupa. Hindi pinapansin ang mapang-asar na tingin ng mga tao sa paligid, malungkot siyang naglakad patungo sa labasan ng templo. Baka ilusyon lang kung first time ko lang makita. At paano ko nagawang makita siya sa pangalawang pagkakataon? Biglang naramdaman ni Justin na parang pinaglalaroan siya ng Diyos ng napakalaking biro, ngunit ang biro na ito ay hindi nakakatuwa. Parang banga ng sari-saring lasa ang gumugulong sa puso niya. Ang iba't ibang uri ng asim at pait ay nagparamdam kay Justin na sumigaw patungo sa langit, ngunit napigilan pa rin niya ang kanyang sarili na gawin iyon sa wakas. Nang bumalik si Justin sa tourist bus, gusto siyang batiin ni Kawan ako. Gayunpaman, nakita niya na mukhang hindi kapani-paniwalang nakakatakot si Justin, kaya agad niyang itinikom ang kanyang bibig. Pagbalik niya sa bus, hindi pa bumabalik ang grupo ng mga babae. Ipinikit ni Justin ang kanyang mga mata nang lumitaw sa kanyang isipan ang figurang nakita niya kanina. Mahigpit ang pagdurugo ng kanyang puso bago dumating ang matinding sakit na para bang kumikibot. 17. Posible bang ikaw iyon? Nasa mundo ka pa ba talaga? Kung ikaw talaga, bakit mo ako iniiwasan? Kung gusto mo akong iwasan, bakit ka magpapakita sa harap ko ng 2 beses? Makalipas ang halos kalahating oras, gumaling si Justin sa kanyang karaniwang kondisyon nang bumalik ang mga babae sa bus. Nakahiga siya sa upuan niya at humihikab. Dahil sa sitwasyong ito, labis na nalilito ang tour guide na si Kawan ako. Ang schedule ng hapon ay binalak sa huling minuto. Ang grupo ng mga kababaihan ay hindi interesado sa mga modernong skyscraper, at nag-aalala lamang sila sa cosmetology at pamimili. Dahil dito, nagpasya silang kanselahin ang kanilang planong bumisita sa Tokyo Tower at sa halip ay tumungo sa Kanagawa na nangangailangan ng 30 minutong biyahe sa kotse upang bisitahin ang kanilang kilalang Yugawara Onsen. Nang pag-usapan ng mga babae ang Hot Spring Hotel at Tetami, hindi nila maisara ang kanilang mga bibig sa bus. Nakipag-chat sa kanila si Melinda saglit bago napansin na may mali kay Justin. Habang nakaramdam siya ng pag-aalala, nagtanong siya, "Bakit hindi ka aktibo, may sakit ka ba?" Bahagyang ngumiti si Justin. "Ayos lang, kaya lang hindi ako makihalo sa mga topic na pinag-uusapan nyo, kaya medyo na down ako." "Sigurado iyan," sabi ni Melinda na may matingkad na ngiti. "Hindi ka babae, hindi mo maiintindihan ang nararamdaman namin." "Oo. Ayoko talaga," ungol ni Justin. Pagkatapos kumain ng tanghalian sa isang sikat na barbecue shop, dumating sila sa Yugawara Onsen sa Kanagawa Prefecture sa pamamagitan ng 2 oras na biyahe sa bus. Pumasok sila sa medyo lumang hot spring hotel na may istrukturang kahoy. Mayroong mga matatandang tao sa paligid na nagtatrabaho bilang mga server, ngunit mayroon silang light makeup sa kanilang mga mukha. Tulad ng mga batang server, nakangiti nilang tinanggap si Justin at ang iba pa sa loob.
Kathy, who had a straightforward personality, pouted as she complained, napaka-unethical ng mga Japanese. Hinahayaan nila ang napakaraming matatanda na magtrabaho bilang server. Namatay na ba ang mga kabataan? Ano ang dapat kong gawin? Nahihiya ako kapag pinaglilingkuran ako ng matatandang ito. Hindi naman sa lahat ng matatanda ay namatay na. Ang Japan ay may seryosong isyu sa pagtanda ng populasyon, at ang mga kabataan ay hindi mahusay sa paggastos ng pagsisikap upang maging mga server. Masasanay ka kapag naranasan mo ang higit pa sa mga ito. Kahit na ang mga Western developed na bansa ay ginagawa ito, paliwanag ni Justin. Tumango si Kathy na parang naiintindihan niya ang sinasabi ni Justin. Pero ang awkward pa rin. Dahil masangkot na pumunta sa hot spring sa bahay at napagod sila sa mahabang pag-upo sa bus, sinundan nila ang mga server sa kanilang nakabok na mga kwarto. Pagdating nila sa guest area, isang vending machine na nakalagay sa tabi ng walkway ang nakakuha ng atensyon ng lahat. Ito ay dahil ang packaging ng mga produkto sa loob ng vending machine ay maliwanag na nagpapakita ng nilalamang pang-adulto. Nagpakita ito ng isang malakas na lalaki at isang babae na nakadamit ng mahayag na damit. Uy, ano na naman ito, broken bars? Tanong ni Kathy habang namumula siya matapos hilahin ang manggas ni Justin. Gusto rin malaman ng ibang mga babae, ngunit nahihiya silang magtanong. Kaya lahat sila ay nakatingin kay Justin habang hinihintay nila ang sagot. Bagamat makapal ang balat ni Justin, talagang nahihiya siya kapag nahaharap siya sa ganitong uri ng sitwasyon. Paliwanag niya, pagkatapos mong maglagay ng 1,000 yen note sa loob, bibigyan ka ng card. Ang numero ng card ay magagamit sa telebisyon sa iyong kwarto. Pagkatapos mong ipasok ang numero, maaari kang makakuha ng access sa mga ganoong uri ng channel. Ano ang gayong uri ng mga channel? Hindi na ito kailangang ipaliwanag dahil naiintindihan ng lahat ng mga babae. Ang Japan ay lubhang binuo sa industriyang iyon. Ang mga pang-adultong channel ay madalas na nakikita. Ang 1,000 yen ay maaaring bumili ng 24 na oras ng pag-access, tiyak na hindi ito mahal. Seryoso ang tingin ng ibang mga babae habang umaarte na parang walang nangyari. Hinawakan Justin ang kanyang ilong bago niya sinasadyang napansin ang nahihiyang hitsura ni Melinda. Biglang lumakas ang init sa ibabang bahagi ng katawan niya. Hahanapin kita ngayong gabi, bulong ni Justin sa tabi ng tainga ni Melinda. Siniguro ni Melinda na walang nakatingin bago siya magalit kay Justin. Nasa iisang kwarto ako ni Hana, huwag kang mag-isip na gumawa ng kalokohan. Little Melinda, masyado kang malupit. Hindi ko ba makukuha kahit isang beses lang? Ngumiti ng mapait si Justin. Napakagatlabi si Melinda. May intensyon din siya. Marahan niyang sinabi, kung gayon, hihintayin kung makatulog si Hana bago ako pumunta at hanapin ka. Humalaklak si Justin, na para bang siya ay isang Zorro na matagumpay na nakagawa ng isang dula. Tandaan mong hugasan ang iyong sarili ng maganda at makinis sa mainit na bukal. Hihintayin kita. 319. Habang dumilim ang kalangitan, naging abnormal na sariwa ang hangin sa Japan. Makikita ng isang tao ang maningning na kinang sa kalawakan. Pagkatapos ng medyo banayad na Japanese dinner, hindi binalak ni Justin na sundan ang mga babae sa hot spring, sa halip ay dumiretso na siya sa kanyang kwarto. Binuksan niya ang kanyang laptop at nakipag-usap kina Maki-don at Sauron tungkol sa kasal ng pamilya Brown na magaganap sa loob ng 1 linggo. Magkasama, ang dalawang matanda at walang prinsipyong lalaki ay nagtipon ng maraming mapagkukunan upang magplano ng kaguluhan sa kaganapan ng kasal. Napagtanto ni Justin na siya mismo ay hindi kailangang makisali sa plano, kaya itinalaga niya ang gawain sa dalawa ng buo. Ang pinakamahalaga ay maaaring pangalagaan ni Maki-don ang kaligtasan ni Joyce at paminsan-minsan ay sinusubaybayan ang kanyang sitwasyon sa dilim. Nakaupo si Justin malapit sa floor-to-ceiling window at nakatitig sa tanawin sa gabi habang iniisip ang oras kung saan nakita niya ang likod ng 17 ngayong hapon. Napakaraming kawalan ng katiyakan na hindi maintindihan ni Justin. Nakita niya ang parehong figure ng 2 beses na magkasunod. Bahagyang naramdaman ni Justin na hindi ito nagkataon. Gayunpaman, kung napansin ni 17 na nandoon siya at ini-stalk siya, dapat matagal na niyang napansin ang presensya nito.
Ito ay hindi isang bagay kung siya ay partikular na sanay sa stalking o hindi, ngunit isang uri ng instinct na nakuha niya sa paglipas ng mga taon. Kumpiyansa si Justin na tiyak na mapapansin niya kung siya ay ini-stalk, maliban kung ang kalaban ay kapareho niya. Tungkol sa kung bakit sinundan lang siya ng 17 ngunit ayaw siyang makita, hindi masyadong nagulat si Justin. Pagkatapos ng ginawa niya noon, tiyak na hindi siya nang ahas na makipagkita sa kanya ng harapan. Walang kakaiba sa ayaw niyang makita siya. Lumipas ang ilang oras. Umihip ang malamig na hangin sa labas, dahilan para tumunog ang wind bell sa kisame. Naputol ang pagmumuni-muni ni Justin. Tiningnan niya ang oras, halos 12:00 na ng hating gabi, hindi pa rin kumakatok ang kanyang pinto. Nakalimutan niya bang pumunta sa kwarto ko? O ayaw niyang sumama dahil nahihiya siya? Kumatok. Kumatok. Habang nagmumuni-muni si Justin, sa wakas ay kumatok ang kanyang pinto. Nagmamadali siyang pumunta sa pinto na parang palaso at hinaila ang tradisyonal na Japanese wooden door. Sa inaasahan, nakatayo si Melinda sa may pasukan. Si Melinda ay nakasuot ng malaki mono na pijama na inihanda ng resort pagkatapos maligo. Ang kanyang itim na buhok ay nakatali sa likod ng kanyang ulo sa isang simpleng paraan habang ang kanyang creamy white collar ng kanyang pijama ay maluwag. Bilang resulta, nakikita ni Justin ang kanyang umaalon na alon sa loob. Isa pa, wala siyang suot sa loob. Huwag kang tumingin, dahil iyan mo akong ipasok, sabi ni Melinda. Nahiya siya nang tinitigan ni Justin ang kanyang kwelyo ng matagal. Nakangiting hinaila ni Justin ang babae sa kanyang mga bisig bago isara ang pinto. Nang hindi na siya hinintay na magsalita, pinatalikod siya nito at idiniin sa malambot na kumot na nakalagay sa ibabaw ng tatami. Tip ni Master, ang tatami ay isang uri ng banig na ginagamit bilang material sa sahig sa mga tradisyonal na Japanese-style na kwarto. Nagpakasawa si Justin sa natural na halimuyak na inilabas ng tatami at ang pabango ng katawan na inilalabas ng babae habang malalim niyang nilalanghap ang hangin. Nakangiting sabi niya, "Babe, pupunta sana ako sa kwarto mo para hanapin ka kung wala ka pa. Ganyan ka ba kakulit? Hindi ka ba makapaghintay ng kaunti pa?" Inilibot ni Melinda ang kanyang mga mata kay Justin. "Syempre kaya kung maghintay kung walang mga babae sa paligid ko, pero hindi mo ako hinahayaan na kumagat ng karne sa harap ng bibig ko. Hindi ka ba masyadong malupit?" Tanong ni Justin. Biglang naging seryoso ang tingin ni Melinda. Tinanong niya, "Justin, sa iyong paningin, ako lang ba ay isang manliligaw na kayang bigyang kasiyahan ang iyong mga pagnanasa sa kama?" Natigilan si Justin. Bakit bigla kang nagtanong? Huminga ng malalim si Melinda at pinalayo si Justin. Bumangon siya sa kama at inayos ang buhok bago sinabing, "Medyo curious lang ako kung anong posisyon ang hawak ko sa puso mo." Noong araw na iyon, kami ni Department Head Morris, Talia ang tawag ko sa kanya ngayon, nag-inuman kami. Marami kaming napag-usapan, mostly about you. Alam ko na hindi ka ordinaryong lalaki. Kahit na may kakaibang bagay sa akin noon, na parang hindi nagulat sa iyo ang isang babae. Manliligaw mo rin si Talia, sinabi niya sa akin na may iba ka pang babae. Noong mga oras na iyon, sobra akong nahirapan sa puso ko. Kahit na hindi ko inaasahan na balang araw ay lalabas tayo sa publiko, gusto ko pa ring malaman kung ano ang tingin mo sa akin. I'm not a little girl. Since I gave you my first time back then, I will not regret my decision. I want to listen to your honest thoughts. Kahit sabihin mo man na manliligaw mo ako, o tretuhin mo lang ako bilang laruan mo, hindi kita masisisi kahit anong mangyari. At saka, kung hindi dahil sa iyo, ako ay nasaktan ko noon. Broken bar pero kahit papaano, gusto kong bigyan ng paliwanag ng department head noon. Broken bar. Nag-isip sandali si Justin bago inabot ang kanyang braso para hawakan ang malambot na mga kamay ni Melinda. Naisip mo na bang iwan ako? Natigilan sandali si Melinda bago umiling. Hindi, nagreklamo ako na hindi ka tapat ngunit hindi ko naisip na iwan ka noon. Nagulat din ako dito. Ako rin, hindi ko naisip na bitawan ka. Minsan ay naiinis ako na lagi akong nanunukso sa mga babae, at hinding-hindi ko matatanggihan ang taong gusto ko.
Lalo akong possessive, mas gusto ko munang mag-occupy ng babae bago mag-isip kung paano ko aalagaan ang mga relasyon ko sa ibang babae. Mas madaling ilipat ang mga bundok at ilog kaysa baguhin ang pagkatao ng isang tao, kaya hindi ko naisip ang tungkol sa isa't isa. Noon ko palang napag-isipang mabuti ang bagay na to. Sa akin gusto mong gawin ito sa akin noong gabing iyon, hiniling kong pag-isipan mo muna itong mabuti, sa parehong dahilan. Napabuntong hininga si Justin. Nakangiting mahina, sinabi niya, hindi kita laruan, tinatrato kita ng may katapatan. Gayunpaman, malinaw kong masasabi ko sa iyo na hindi ikaw ang babaeng pinakamamahal ko, dahil panandalian lang tayong magkakilala, hindi pa banggitin na mas kaunti pa ang alam mo tungkol sa akin. Halimbawa, mas malalim ang koneksyon namin ni Talia dahil hindi na kami nakararanas ng relasyong dalawa, dahil hindi na kami magsasama-sama. Lumalim din kapag mas kilala natin ang isa't isa habang mas marami tayong oras na magkasama sa hinaharap kahit na ang ating relasyon ay kailangang ilihim sa buong buhay natin, hanggat maaari tayong mapagpala, hindi ba ito ay isang buhay na hinahangaan ng mga tao? Tinitigan ni Melinda ang mga mata ni Justin na sumasalamin sa kanyang bahagyang nalilitong ekspresyon. Aniya, hindi ko nga alam kung bakit kita nagustuhan, lalaki ka talaga na walang ugali. Sa harap ng babae mo, sinasabi mo sa kanya na mas maganda ang relasyon mo sa ibang babae. Hindi ka man lang ba marunong magsinungaling sa akin? Ngumiti ng mapait si Justin. Pero hiniling mo sa akin na sabihin ang totoo. Kailangan mo bang magsabi ng totoo dahil lang gusto kita? Napakatanga mo, galit na sabi ni Melinda. Nang makitang mukhang walang magawa si Justin, ngumiti si Melinda. Pero gusto ko ang mga idiot na katulad mo. Naramdaman ni Justin na naloko siya. Sinunggaban niya si Melinda na parang lobo bago siya muling idiniin sa kumot. Hinalikan siya nito sa buong katawan, dahilan para bahagyang mag-aninag ng liwanag ang hugis almond na mga mata nito habang comfortable hanggang sa kanyang buto. Hindi mo ako pakakawalan, di ba broken bar, malabo at malumanay na tanong ni Melinda. Tumango si Justin. Sinabi mo na hindi ako isang ordinaryong tao. Kung hindi ko kaya ito, hindi ba ako magiging masyadong normal? Ang hitsura ni Melinda ay nagpakita ng kasiyahan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, naglagay siya ng isang kaakit-akit na anyo, hudyat sa kanyang lalaki na magagawa niya ang anumang gusto nito. Matagal nang pinipigilan ni Justin ang kanyang sarili. Paano niya natitiis ang yakapin ng napakalambot at bukal na katawan habang marami siyang tanong? Nang makitang inalis ni Melinda ang kanyang pagdududa, agad niyang inabot ang kwelyo ng kanyang pijama gamit ang dalawang kamay bago bahagyang hinayla mula sa magkabilang gilid. Makalipas ang isang buong oras, ang tuloy-tuloy na helenghing sa silid ay tuluyang nagretiro para sa gabi. Nakahiga si Melinda sa dibdib ni Justin habang ang kanyang mabangong pawis ay tumutulo mula sa kanyang katawan. Sa kanyang pijama na magulo na nakatikip sa kanyang katawan, parang ayaw niyang gumalaw dahil kalahating nakapikit ang mga mata niyang puno ng tubig. Si Justin sa kabilang banda ay sobrang masigla. Mukhang handa na siya para sa isa pang round. Sa wakas alam ko na kung aling bahagi mo ang hindi karaniwan, ang galing mo lang sa paggawa ng mga ganitong bagay. Reklamo ni Melinda. Sa tuwing gagawin niya ito kasama ang lalaking ito, nagkakaroon siya ng ganang matulog ng ilang araw na magkasunod. Hindi alam ni Justin kung dapat ba siyang ipagmalaki o mahiya. Hindi niya alam kung ang kanyang talento ay patuloy na nag-level up sa pamamagitan ng pagsasanay sa Endless Resolve Restoration Scripture, o dahil nagkaroon siya ng life and death experience noong siya ay 10 taong gulang. Kasunod ng kanyang mga pagpapabuti sa lakas sa mga nakaraang taon, kahit na nakuha niya ang malalang sakit sa kanyang utak, ang kanyang biological na kakayahan ay tila naging mas malakas. Alam ni Justin kung gaano siya kaarahas sa larangan ng digmaan, kaya hindi niya pinilit si Melinda sa ilang round pa kahit na hindi siya nasisiyahan. Magpahinga ka, kailangan pa nating gumising ng maaga bukas, sabi ni Justin. Umiling si Melinda. Paano kung malaman ito ni Hannah kung sa lugar mo ako matutulog? Wala na akong mukha para makipagkita sa kanila. Naramdaman ni Justin na totoo ito. Kahit na hindi siya tatutol, ang ibang mga tao ay magkakaroon ng kanilang sariling mga reserba pagkatapos ng lahat.
Umakyat si Melinda sa kama. Siya ay pagod, ngunit dapat na halos hindi na makatayo. Matapos ikabit ang sinturon ng kanyang pijama, natisod si Melinda nang tumayo siya. Gayunpaman, bago siya makakuha ng balanse, ang buong silid ay biglang nag-vibrate. Nawala ng balanse si Melinda at bumagsak muli sa mga bisig ni Justin. Kasunod ng pagyanig, nagsimulang manginig ang silid. Ang telebisyon, ang chandelier, ang mga libro sa stand, ang bintana. Nagsimulang manginig ang lahat. Lindol ba ito? 320. Naiulat na ang mga lindol sa Japan na maaaring maramdaman ng mga tao ay umabot ng higit sa 1,000 beses sa isang taon. Nangangahulugan ito na ang mga lindol ay kasing karaniwan ng pagkain ng 3 beses sa isang araw sa mga Hapones. Kahit na si Justin ay hindi bago sa mga lindol, ito ang unang karanasan para sa karamihan ng mga turista sa resort. Mabilis na naririnig ang hiyawan ng mga babae at bata na nagmumula sa lahat ng direksyon. Walang tigil din ang pagtakbo ng mga yabag sa koridor. Niyakap ni Justin si Melinda gamit ang isang braso para pakalmayan siya habang lumipat sila sa isa sa mga sulok ng silid. Ito lang ang pinakakaraniwang lindol. Ang konstruksyon ng Japan ay may mahusay na pagkakagawa ng mga shockproof na istruktura. Malamang na magiging maayos tayo maliban kung ito ay isang napakalubhang lindol. Dahil niyakap ni Justin, naramdaman ni Melinda ang kanyang init na medyo nakatulong sa kanya sa pagpapatahimik. Napagtanto niya na bagamat nanginginig ang silid, sa pangkalahatan ay maayos ang kanyang sitwasyon, kaya't sa wakas ay gumaan ang loob niya. Habang namumula pa rin ang mukha niya, kinakabahang napabulala si Melinda, "Nako. Siguradong gising na si Hana. Mag-isa lang siya sa kwarto, paano kung magising siya at hanapin ako pagkatapos niyang mapansin na wala ako? Kung lalabas ako ng kwarto mo ngayon, makikita ako ng maraming tao." Nakangiting sabi ni Justin, "Sasama ako sa iyo mamaya at titingnan ang bawat kwarto nila mamaya, para umaktong parang sinusuri natin kung may nasugatan. Hindi ba nito ipapaliwanag kung bakit tayo magkasama?" Nag-isip si Melinda saglit at nagpas siyang sumama sa mungkahi ni Justin dahil wala siyang ibang ideya. Habang iniisip niya ito, ang mga silid ay patuloy na nanginginig habang patuloy ang lindol. Bilang resulta, hindi sila lilito bilang kapansin-pansin. Katulad ng sinabi ni Justin, hindi nagtagal ang lindol. Hindi nasira ang mga dekorasyon sa silid, at naging mapayapa muli ang lahat. Medyo napahiya ang maraming turista na tumakas kanina. Karamihan sa kanila ay mabilis na bumalik sa kanilang mga silid. Nang magkasamang lumabas ng silid sina Justin at Melinda, tila hindi kakaiba si Melinda. Dahil sanay na siya sa pakikitungo sa public relations, mahusay siyang magtago ng kanyang emosyon. Naglakad sila papunta sa pinakamalapit na kwarto ng mga kasamahan nila na may saradong ilaw. Kumatok si Melinda sa pinto, ngunit hindi sumagot pagkaraan ng ilang sandali. Posible bang naubusan sila? Tanong ni Melinda habang nakakunot ang noo. Nagkibit balikat si Justin, at sabay na tumuloy sa susunod na silid. Nalaman nilang wala ding tao sa katabing kwarto. Ang sitwasyong ito ay naging bahagyang kakaiba. Nang maglakad sila patungo sa silid ni Cathy at ng isa pang kasamahan, napansin ni Justin at Melinda na bukas ang mga ilaw sa loob. Ang kumatok sa pinto. Pagkaraan ng ilang sandali, umalangaw-ngaw ang duwag na boses ni Cathy, "Sino ito?" "Ako ito." "Cathy, okay lang ba kayo?" tanong ni Melinda. Bumukas ang pinto, tumambad ang isang maliit na puwang at ang bilog na mukha ni Cathy. Medyo namutla siya. Kinakabahan, binati niya, "Sister Melinda." Hindi na siya nagulat nang makita niyang naroon din si Justin. Nakita ni Melinda na tila natakot si Cathy. Nagmamadali, tinanong niya, "Bakit parang namumutla ka?" Umiling si Cathy. Hindi pa rin niya nabubuksan ng buo ang pinto. "Ayos lang ako, baka bumalik na si Sister Melinda para magpahinga." Maliwanag na pinapaalis niya si Melinda. Naramdaman ni Melinda na tila hindi tama ang kapaligiran. Nakakunot ang noo niyang sinabi, "May tinatago ka ba sa akin? Bakit hindi mo binubuksan ang pinto? Bakit maliit na puwang lang ang iniwan mong bukas?" Namula ang mukha ni Cathy.
Mabilis na ipinaliwanag niya, hindi ito ang iniisip mo. Ate Melinda, pagod lang ako, kaya gusto ko ng matulog. Nagkaroon pa nga ng lindol ngayon lang. Base sa karaniwang ugali mo, imposibleng ganito kakadaling kumalma. May itinatago ka siguro sa akin. Hindi payag si Melinda na pabayaan ito. Habang naglalakad, pilit niyang binuksan ang pinto, hindi pinansin kung paano siya pinigilan ni Cathy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos na mabuksan ang pinto, ang eksena sa loob ng silid ni Cathy ay natigilan kay Melinda, maging si Justin na nakatayo sa likuran ay hindi inaasahan ito. Ang ilang babaeng kasamahan na hindi nila nahanap kanina ay nasa loob ng kwarto ni Cathy, nakaupo sa kanyang tatami. Lahat sila ay nakasuot ng pijama na ibinigay ng resort at nagsama-sama. Mayroong kahit isang bangkos ng merienda, inumin at prutas sa sahig. Ang lahat ng ito ay hindi isang malaking bagay. Ang telebisyon sa loob ng silid ay nakabukas, habang ang volume nito ay nakatakdang napakahina. Ito ay malinaw na ito ay ginawa sadya. Tungkol sa dahilan kung bakit nila ginawa iyon, kinailangan lamang ng isang sulyap ni Melinda para agad niyang maunawaan. Ang telebisyon ay nagpapakita ng Midnight Japanese Adult Video Channel. Sa sandaling ito, isang lalaki at isang babae ang makikita sa screen. Sila ay nagkagulo habang sila ay masigasig na ginagawa ito na naglalagay ng isang nakapagpapasigla at matinding palabas. Kayong mga lalaki. Agad na namula si Melinda habang si Cathy at ang iba pang mga kasamahan ay nakayuko. Naramdaman ni Justin na ito ay nakakatawa. Hindi nakakagulat na hindi niya mahanap ang mga ito ng mas maaga, kaya nagtipon sila upang manood ng isang espesyal na palabas sa lahat ng oras na ito. Noong araw na nagtanong si Cathy tungkol sa vending machine, ipinaliwanag niya sa kanila kung paano ito gumagana, na sinabi nilang lahat na hindi sila interesado. Sa hindi inaasahang pagkakataon, palihim nilang pinagmamasdan ito sa gabing magkasama, at tila nag-enjoy ito ng husto. Ang mga merienda sa lupa ay halos tapos na. Ang dahilan kung bakit hindi naimbitahan sina Melinda at Hannah ay dahil sa kanyang posisyon sa department head. Bagamat ang lahat ay malapit na parang magkapatid, ang pagtawag sa isang superior upang manood ng ganitong uri ng palabas ng magkasama ay hindi nararapat, hindi banggitin na si Melinda ay kadalasang nakatatandang kapatid sa grupo ng mga kababaihan, at hindi karaniwang nagsasalita tungkol sa mga paksang ito. Dahil hindi nila iimbitahan si Melinda, natural na hindi rin alam ang kasama niyang si Hannah. Bilang isang lalaki, tiyak na hindi aabisuhan si Justin. Nakita ni Melinda na ang grupo ng magkakapatid na babae ay nakayuko at namumula ang mga mukha. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Sa wakas, sinampal niya ang matatag at nakataas na puwitan ni Cathy at sinabing, "Hanga talaga ako. Ipinapamukha mo na nasa isang underground intelligence organization ka, kaya naisip ko kung ano ang nangyari sa iyo. Halos matakot mo ako hanggang sa mamatay. I'm sorry. Sister Melinda, iimbitahan talaga kita sa susunod. Oh, gusto mo bang pumasok ngayon?" Agad na tanong ni Cathy habang sinusubukang pasayahin siya. Talagang abot kaya ito, ang pagbabayad lamang ng 1,000 yen ay maaaring magbigay sa amin ng access para sa buong gabi. Sino ba nagsabing sinisisi kita dito? Galit na tinitigan ni Melinda si Cathy bago ibinaling ang atensyon sa mga kasamahan sa silid. Maaari kayong magpatuloy sa panunood, huwag kumilos tulad ng mga magnanakaw. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod si Melinda at sinabi kay Justin, "Tere, at tingnan natin kung ayos lang si Hannah o hindi." Awkward na hinawakan ni Justin ang kanyang ilong at itinaas ang kanyang hinlalaki kay Cathy bago sumunod kay Melinda sa kanyang silid. Mabilis na natapos ang malafars na gabi. Kinaumagahan, lahat sila ay sumakay sa bus habang patungo sila sa Nagoya nang hindi binanggit ang nangyari kagabi. Gayunpaman, naramdaman ni Justin na kakaiba ang tingin ni Hannah sa kanya paminsan-minsan. Nagtanong ito kay Justin kung may napagtanto ba si Hannah tungkol sa kanya at kay Melinda kagabi, ngunit hindi niya magawang lapitan lang siya para magtanong, at hindi pa niya ito pinapansin. Walang nakakaalam kung saan tumuloy ang tour guide na si Kawan ako kahapon ng gabi.
Sa paglalakbay, ipinaliwanag ng katamtamang mukhang Japanese na babaeng ito ang mga lokal na kaugalian ng Hapon gamit ang Mandarin na may kakaibang accent, na nagpapakita ng kanyang pangako at pagsisikap sa kanyang trabaho. Gayunpaman, dahil hindi naman talaga kawili-wili ang pinag-usapan ni Kawanako, nakatulog muli ang mga babae sa bus sa loob ng 1 oras. Ang sumusunod na schedule ay bahagyang mas mahigpit. Matapos maglaro sa Nagoya sa 1 araw, tumuloy sila sa Kyoto kinabukasan. Ang Kyoto ay karaniwang isang lungsod batay sa disenyo ng sinaunang Chang'an sa Zenica. Ang lugar ay may malaking bilang ng mga World Heritage at relics, kaya nanatili sila roon ng medyo mas matagal. Pagkatapos maglaro sa kilalang mga templo ng Kinkakuji at Ginkakuji sa unang araw, sinamahan ni Justin ang grupo ng mga kababaihan upang mamili sa palengke sa loob ng kalahating araw. Sa relatibong pagsasalita, si Justin ay mas nakaka-relax sa ikalawang araw. Ang unang lugar na pinuntahan nila ay ang Saihoji Temple. Pagkatapos ay binisita nila ang Nijo Castle sa hapon. Ang pagkakaroon ng malaking lugar sa ibabaw, ang Nijo Castle ay itinayo noong panahon ng Edo, ni Tokugawa Ieyasu na siyang unang shogun ng Tokugawa Shogunate ng Japan. Dahil maraming lugar ang kailangan nilang puntahan, hindi natakot si Justin na magmumungkahi ang mga babae na mamili muli sa mga palengke dahil sa pagkabagot. Matapos bumisita sa ilang atraksyong panturista, nakita ni Kawanako na tila pagod silang lahat, kaya iminungkahi niyang magpahinga sa isang maliit na tea house. Ang mga kababaihan na ang mga binti ay natural na natuwa tungkol dito. Pagkatapos mag-order ng tsaa para sa lahat, kinuha ni Kawanako ang 1 tasa ng tsaa sa driver na sumunod sa kanila sa buong biyahe. Dahil dito, nagsimulang talakayin ng ilang busybody ladies kung may relasyon si Kawanako sa driver o hindi. Hindi mapigilan ni Justin na mapabuntong hininga nang marinig niya ang mga pag-uusap na ito. Ang mga babae ay talagang magaling magsalita. Nang maubos ni Justin ang kanyang 3 tasa ng tsaa, gusto niyang ipikit ang kanyang mga mata para magpahinga sandali. Gayunpaman, ang pamilyar na figure na nananatili sa kanyang isipan nitong mga nakaraang araw ay muling lumitaw sa paningin ni Justin. Nakasuot ng asul na damit, isang figure na may malatinta, mahaba at itim na buhok ay tahimik na lumagpas sa sanggang daan 2 kalye palayo sa tea house sa tila hindi sinasadyang paraan. Saglit lang iyon, ngunit sigurado si Justin na hindi niya ito mali. Habang naglalakad papunta sa isang eskinita ang figure na patuloy na nagpapagulo at nagpapabaliw sa kanya, hindi pinapansin ang mga nakakagulat na tingin ng mga babae, si Justin ay nagmamadaling lumabas ng tea house nang walang pag-aalinlangan. Tumayo si Melinda at ang iba pa para sigawan si Justin. Gayunpaman, pumasok si Justin sa isang eskinita sa harap sa isang kisap mata bago tuluyang nawala ang kanyang katawan sa kanilang paningin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.